Magkano nga ba talaga ang gastos sa pagtatanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sino-sino ang mga abogado na humahawak sa kanyang kaso? At ang pinakamahalaga, sino ang nagbabayad nito? Sa videong ito, aking ipapaliwanag ang gastos, ang grupo ng mga abogado, at ang sistema ng pagpondo sa pagtatanggol ni Duterte sa ICC. Manatiling nakatutok. Simulan natin sa kung sino ang nagtatanggol kay Duterte. Ang kanyang legal team ay pinamumunuan ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman at binubuo ng 5 miyembro. Subalit, isa lamang sa kanila ang Pilipino. Sa kabila ng mga haka-haka, ang dating tagapagsalita ni Duterte na si Harry Roque ay wala sa grupo. Kinumpirma ni pangalawang Pangulo Sara Duterte na mga dayuhang abogado lamang na may karanasan sa ICC ang kakatawan kay Duterte. Ngayon, pag-usapan natin ang pera. Mahal ang pagtatanggol sa isang akusado sa ICC, ngunit may sistema ang korte para sa bahagyang pagsakop sa mga gastusin sa legal. Ang ICC ay nagbibigay ng tulong legal para sa hanggang 3 abogado. Ang pondo ay maaring umabot ng 42 euros bawat buwan. Katumbas ito ng humigit kumulang at 2.4 milyon kada buwan. Ang halagang ito ay para sa sweldo ng lead counsel, co-counsel, legal assistant, case manager, at investigador. Ngunit heto ang butas, hindi lahat ay sinasakop ng ICC. Kailangang magbayad si Duterte gamit ang sarili niyang pera kung siya ay kumuha ng higit sa 3 abogado, magdadagdag ng mga consultant o eksperto, sasagot sa pamasahe at tirahan ng kanyang legal team. Sa madaling salita, habang tinutulungan ng ICC na pundohan ang bahagi ng kanyang depensa, si Duterte ay mayroon pa ring karagdagang gastusin at mabilis itong lumaki. Bakit nga ba mahalaga ito? Ang kaso ni Duterte sa ICC ay mataas ang profile at bawat galaw sa kanyang legal na depensa ay may mga implikasyon sa politika at pananalapi. Kung ang gobyerno ng Pilipinas, mga pribadong donor, o si Duterte mismo ang sasagot sa mga karagdagang gastos ay isang malaking katanungan. Ano ang iyong palagay tungkol sa legal na depensa ni Duterte sa ICC? Dapat ba itong tulungan pundohan ng mga nagbabayad ng buwis? Dapat ba umasa si Duterte sa mga pribadong donor? O dapat ba niya itong bayaran mismo? Ipaalam sa akin sa mga komento. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga karagdagang update sa umuunlad na kwentong ito. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.